Magandang araw sa inyo. It's another lecture para sa Discrete Mathematics at ang topic natin ngayon ay sets. So let's start. So ano ba ang set? Sabi niya, definition daw ng set. A set is an unordered collection of objects called elements or member of a set. So, ibig sabihin, para maintindihan mo kung anong set, okay, ang katumbas nito sa mga naunang chapter natin ay population o kaya domain, okay. So, ibig sabihin, yung mga nasa loob, okay, ng isang domain o ng isang population o ng isang set, ang tawag natin dun sa mga object na yon ay element, okay. Parang ganito, kunyari, ang IT21 ay set natin. So, ang tawag mo doon sa bawat estudyante ay element. Okay, yun ang ibig sabihin nun. So, yung sinasabi niya ditong unordered collection, ibig sabihin, pwedeng hindi magkakasunod yung pagkakaayos ng bawat element. Pero, basta yung element na yun ay nandun sa loob ng set na yun o ng section na yun, considered siya, okay, as a part ng set na yun. Okay? So, kapag nakakita ka ng ganitong mga symbol yan, ang symbol kasi ng epsilon yan, ang basa dyan ay epsilon, that is a Greek alphabet. So, lahat ng mga uppercase letter, okay, ina-assign yun as set, okay. Tapos yung mga lowercase letter naman, ina-assign naman yun para sa mga element, okay. So, kapag nakakita ka ng ganyan, A is an element of A, okay, capital A. Ibig sabihin, itong A, small letter A mo na to is an element nung set A mo na yon. Okay? So, kapag ganito naman ang nakita mo, okay, na symbol, okay, ibig sabihin, not an element. Okay? So, itong small letter A mo is not an element ng set A mo. Yun ang ibig sabihin na. Okay? So, sabi natin, lahat ng uppercase letter ay ina-assign para sa set. Tapos, lahat naman ng mga lowercase letter ay ina-assign as an element ng set na yun. Okay, tapos isa pa ay dinidenote natin kapag ina-assign mo na yung mga element sa loob ng set na yun, gumagamit ka ng curly brace. Okay, yan, ganyan. Tapos, may open and close. So, kailangan meron kang open tapos may close para masabi mong yung lahat ng mga element sa loob nun ay parte ng isang set. Okay? So, yan. Tapos, ang tawag natin, kapag dinidescribe mo na yung mga element doon sa set na yun, ay roster method. Ibig sabihin, kaya siya tinawag na roster method dahil nililist mo yung mga element sa loob ng set na yun. Okay? So, let's have an example para maintindihan mo kung anong ibig sabihin ng set. Okay? Paano sinasagutan yung mga problem dito. So, sa number 1, list the set B of all vowels in the English alphabet. So, yung B mo, so, inassign natin, ibig sabihin ng B is vowels. Okay? So, ano ba yung mga vowels sa English alphabet? Diba? A, E, I, O, U. No? So, ito yun. So, yun yung sagot mo. Kasi yan yung mga vowels sa English alphabet mo. So, pwedeng hindi magkakasunod sila. Kasi sinabi naman niya, di ba, ang set is an ordered collection. So, pwedeng magkakaiba ng ayos yan. Pero, para hindi mahirapang mag-check yung teacher mo, okay, so, ayusin mo siya ng pagkakasunod-sunod. Okay? So, another one, sa problem number 2, list the set O of odd positive integers less than 10. So, ibig sabihin, pinalilist niya sa'yo lahat ng mga odd positive integers less than 10. So, ano ba yun? So, kaya sinet natin na yung letra ay O kasi odd ang pinag-uusapan. So, O is equal to, okay, ano ba yung mga number na odd number less than 10? So, that is 1, 3, 5, 7, and 9. So, yan. Tapos, i-enclose mo ng curly bracket para masabi mo na lahat ng number na nasa loob na yan ay mga element ng set O mo. Okay? So, yan. Mahalaga yung sinusunod natin na lahat ng capital letters, okay, ay set. Tapos, lahat naman ng mga small letter mo ay element tong set na yon. So, pag number, hindi mo naman pwedeng gawing smaller number yun. Ganun na talaga siya. Okay, sa letter lang applicable yung capital at saka small letter. Okay? So, dito tayo. So, dito, okay, may mga
important variable letter na hindi ginagamit sa mga iba pang assignment ng mga set mo kasi naka-assign na talaga siya. So kapag mga natural numbers katulad ng 0, 1, 2, 3, 4, 5 and so on, okay, ang symbol, okay, ng set na yun ay capital letter M. Okay, kapag integers naman, okay, ito yan, capital letter Z. So, ibig sabihin, that is a combination of negative at saka positive whole numbers kapag set of integers. Kapag nakakita ka naman ng Z plus, ibig sabihin naman yan, ang mga element na pwede mo lang isama sa loob niya ay mga positive lang na integer. Ibig sabihin, mga positive whole numbers lang. Okay? Kapag Q naman, okay, that is assigned para sa mga rational numbers. Ito yung mga fraction o kaya mga decimal. So yan, Q siya. Kapag R naman, okay, mga real numbers. Ibig sabihin, pinag-aralan nyo na ito sa chapter 3, okay, na ang real numbers natin is combination ng mga integers, ng rational numbers, ng mga irrational numbers at prime numbers at natural numbers. O yan. So capital letter R siya. So kapag R plus naman ang nakita mong symbol niya, ibig sabihin ito yung mga numbers o elements na nasa loob ng set na yun ay mga positive real numbers lang. So mga positive data lang o positive value lang. Tapos kapag capital letter C naman, ibig sabihin ito naman ay set ng mga complex number. Ito yung may mga 2 kunyari plus 3i. O yan, yung may imaginary, may real at saka imaginary numbers, yun yung complex numbers. Okay? Ngayon naman ay talakayan natin ang sets equality. So sabi niya, definition, two sets are equal if and only if they have the same elements. Therefore, if A and B are sets, then A and B are equal. If and only if, okay, universal quantifier of X is an element of A. If and only if X is an element of B. So we write A is equal to B if A and B are equal sets. So ganito siya para maintindihan mo, para masabi mo daw na ang set daw ay equal. Okay, yung element daw ng nasa loob ng set A mo, okay, dapat nasa loob din siya ng set B mo. At lahat din ng element na nandun sa set B mo, dapat nandun din siya sa loob ng set A mo, para masabi mo daw na yung dalawang set na yun ay equal. Yun ang ibig sabihin ng sets equality. Okay, so let's have an example para maintindihan mo. So sa number 1, determine if the set A is equal to 135 and B is equal to 351 are equal. So dito pa lang makikita mo equal na siya, kasi yung 1 common din dun sa set B mo, yung 3 mo common din dito sa set B mo, tapos yung 5 is common din dito sa set B mo. So ibig sabihin, etong dalawang set na to ay equal. So pwede mo i-conclude na ang A, okay, is equal kay B. Okay, so kahit hindi sila tag dito tama yung pagkakaayos dito sa B, equal pa rin. Kasi diba sabi natin ang definition ng set, this is an ordered collection of objects. Okay, so ibig sabihin kahit hindi magkakasunod yung pagkakaayos nito, pero yung mga element na yun ay common dun sa isang element ng isang set, equal pa rin yun. Okay, so dito tayo sa may number 2. So sabi niya, determine if the set A is equal to 1, 3, 3, 5, 5, 5, 5 and B is 3, 5, 1 are equal. So dito, equal pa din nito. Okay, kasi ang pinag-uusapan natin ay kung common ba yung mga element na yun sa bawat set na yun. So katulad nito, si 1, okay, common dito. Okay, si 3, okay, common din dito. So yung 5 is common din doon. Okay, so ibig sabihin, you can conclude na ang A, okay, set A mo ay equal sa set B mo. So dito, kahit sabihin mo ilan yung dami, okay, paulit-ulit yung dami ng element na yun sa isang set na yun, pero ang pinag-uusapan para masabi mo equal yung set na yun, dapat yung mga element na yun common siya dun sa isang set na yun. Okay, yun ang ibig sabihin ng sets equality. Okay, so kaya dito binigay ko dito sa example na to maraming mga paulit-ulit na number, pero yung bawat number naman na yun ay common dito sa set B mo, so ibig sabihin equal pa rin sila.
Okay? So, another is empty set. Okay? Ang symbol ng empty set ay ito. Yung curly braces mo, curly bracket mo na walang laman. Okay? Yan. Yun ang symbol ng empty set. O kaya, ito. 0 na may guhit na line sa kanya sa loob. Okay? Yun ang tawag natin kapag empty set. So, sabi niya, okay, ang empty set, okay, o null set ang tawag, denoted siya ng ganito o kaya nung curly bracket o kaya curly braces na walang laman. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang subsets at ang symbol niya ay ito. Okay, parang C na merong guhit sa ilalim. So sabi niya, a subset is a set where all its elements are also contained with another larger set. So the set A is a subset of B if and only if every element of A is also an element of B. So we use the notation A is a subset of B to indicate that A is a subset of set B. So para maintindihan mo siya, okay, kung anong ibig sabihin ng subset, okay, kapag yung mga element sa isang set ay common, okay, dun sa mas malaking set mo na mas maraming element, ang tawag mo dun ay subset. Okay? So, para maintindihan mo, let's have an example. So, determine if A is equal to 135 is a subset of B which is equal to 13579. So, ito yung larger set mo. Ito naman yung smaller set mo. So, para masabi mo na subset siya, dapat lahat ng element na nandito sa set na to ay makikita mo doon sa mas malaking larger set. So, kung mapapansin mo, si 135 ay nandito sa loob ng set B mo. So, ibig sabihin, etong set A mo is a subset of B. So, pwede mo ngayon i-conclude na, ito yun. Yan ang isusulat mo. A is a subset of B. Kasi itong mga elements sa A mo ay nasa loob ng larger set B mo which is 13579. Okay? So, dito naman tayo sa may proper subset. Ang symbol naman niya ay parang C. Okay? So, sabi niya, a proper subset is a set that contains all the elements of another set but is not equal to the original set. So, set A is a proper subset of set B if every element of A is in B and B has at least one element that is not in A. So the symbol for the proper subset is ito. Okay? So para maintindihan mo ang ibig sabihin daw ng proper subset, parang subset din siya. Okay? Sabi niya, lahat daw ng mga elements sa loob ng A, okay, dapat nandun din sa loob ng element ng set B mo. Pero dapat may isang number, okay, na nasa loob ng set B mo na wala dun sa set A mo para masabi mo siyang proper subset. So ito, hindi pwede maging proper subset itong unang example kasi may dalawang number na wala dun sa set A mo. So kung ito lang, tinanggal natin yan, okay, at 1357 lang ang tinitingnan mo, ibig sabihin ito, proper subset ito. Kasi yung 7 wala dun sa loob ng set A mo. Yun ang ibig sabihin ng proper subset. So ito yung example. So determine if set A is equal to 13 is a proper subset of B which is equal to 135. So itong element na 13 ng set A mo ay nandito sa loob ng set B mo. Pero diba, yung number 5 na ito, okay, wala sa loob ng set A mo. So ibig sabihin, si A is a proper subset ng B mo. Okay, so pwede mong isulat ng ganito na siya. Okay? Basta isang number lang ang wala dun sa unang set mo, automatic yun na proper subset siya. Kaya lang kapag 2 or more na, hindi na yun. Ang tawag na natin dun ay subset na. That is the difference between subset at saka proper subset. Okay? So, kunyari, let us say, sa problem, ito lang ang ibinigay sa iyo. Okay? Tapos sabi niya, mag-derive ka ng mga subset dito sa isang set na ito. So, diba, sabi natin, para masabi mong subset siya, yung mga element, okay, ng isang set mo ay common dito sa pinaka-larger set mo. So, pwede mong ilagay na, okay, una, 1, okay, isa lang. Kasi yan, common na kagad yan dito sa set na to. Another, 1 at saka 3. Yan. So, pwede mo sabihin niya na mga subset ito, nitong set na to. Another is 1, 3, at saka 5. Yan.
Yan yung mga subset niya. So, kapag ginamit mo na yung 1, okay, 1, 3, 5, at saka 7, okay, hindi na yan subset, okay, kasi diba sabi natin, kapag yung isang number wala dun sa set na yun, okay, proper subset na siya. So, ibig sabihin, ito yung proper subset. Tapos yung 1, 1, 3, at saka 1, 3, 5, yan naman yung mga subset nitong set na ito kapag pinaderive niya sa'yo. Okay? Ngayon naman ay talakayin natin ang cardinality. Ang symbol niya na ito, yung parang absolute value, may dalawang guhit. Okay? Sabi niya, definition daw ng cardinality is a set, okay, simply the number of element it contains. Okay, so it is written using the vertical bars around the set such that A, okay, parang yung absolute value ng A mo. So, ibig sabihin, para maintindihan mo ang cardinality, bibilangin mo lang kung ilan yung number of elements sa isang set. Yun yung cardinality mo. Okay, so, kunyari, example number 1, determine the cardinality of null set. So, di ba sabi natin, ang null set walang laman. O, di ibig sabihin, ganito mo siya isusulat. Okay, yan. Yung symbol ng null set natin, diba yung parang zerong may guhit. O yan, tas lagyan mo siya ng vertical bar equal sa 0 kasi walang laman. Wala namang bilang yung mga elements sa loob nun dahil walang laman yung mismong set na yon. Okay, so ganyan mo siya isusulat. Sa example number 2 naman, determine the cardinality of A. Be the set of odd positive integers less than 10. So, ano ba yung mga odd positive integers less than 10? So, that is 1, 3, 5, 7, 9. Ito yun, okay? So, bilangin mo lang kung ilan ang laman ng element na yun sa loob ng set na yun. Yun yung cardinality mo. So, ilan yan? 5. Yung number na yan. Kaya, ito yung sagot mo ngayon. Okay? Yung cardinality ng A is equal to 5 kasi 5 yung laman ng element na nasa loob ng. Okay? Another example, determine the cardinality of S, be the set of letters in the English alphabet. So, una, ilan ba ang alphabet natin sa English alphabet? 26. So, kaya, ang sagot mo, ito yun. Okay? Yung cardinality of S is equal to 26 kasi ang total number of letters sa loob ng English alphabet is 26. Okay? So, another topic is infinite set at ang symbol niyan ay capital letter I. So, ibig sabihin, para masabi mong infinite set siya, kapag nakakita ka ng N, small letter N sa loob ng set na yon, okay? Ibig sabihin nun, walang katapusan yung bilang ng number. So, katulad ng natural numbers, ito, yan, 1, 2, 3, n. Tapos, ang ibig sabihin yan, wala siyang infinite. Hindi niya sinasabi kung kailan matatapos yung pinaka-n number nung sinimulan niyang number na yon. Yun ang ibig sabihin ng infinite set. So, kapag nakakita ka ng mga small letter n sa loob ng isang set na yun, ibig sabihin infinite set yun. Walang katapusan yung bilang, okay, ng mga numero o ng mga letra sa loob ng set na yon. Okay? So, integers, ito yan. May n ka na naman nakita doon. So, kaya infinite set siya. So, ganun din sa real numbers. Basta, kapag nakakita ka ng enclosure, okay, at meron ka nakitang small letter n na n na yan, ibig sabihin, infinite set yon. Okay? So, ang equivalent ng cardinality ng infinite set, ito yun. Okay? So, I is equal dun sa, okay, cardinality ng infinity. Ayan ang symbol ng infinity, yung pag ganito. Ayan. Kasi walang katapusan yung given data sa loob ng element na yun. Kaya siya tinawag na infinite set. Okay?